Si Frankie, pinuntahan agad si JJ nang nalaman ito na pinapabayaan ni Ansing. Ay nako, bago natin magpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Grabe mga ka-idol ang nangyari. Simula na hindi binigyan ni Daddy Frankie si Ansing kung ano-ano, pinabayaan na si Oliver. Anong klase si ate girl, ate Ansing Bakit may ganong pang-ugali? Kaya yung mga sinasabi ng mga viewers natin, totoo pala mga ka-idol. Swerte na lang na may nagbumonitor na si JJ, lalong-lalo na si Daddy Frankie. Kasi ang tagal-tagal ng mga ka-idol, hindi pa rin na nagiging okay, hindi gumagaling ang ubo ni Oliver. Dahil hindi na ito dinididma, hindi na ito ina-assist ni Ansing punto por punto. Aywan ko kung anong gamot. Ganon din mga ka-idol. Nang nalaman ni Daddy Frankie, agad-agad pinuntahan. Pero hindi kay Ansing bahay mga ka-idol. Bahay ni JJ. Pagdating doon sa bahay ni JJ, kinamusta agad ni Daddy Frankie si Oliver. Kumusta ka na, Oliver? Okay lang, Daddy. Kumain ka na, Oliver? Opo, Daddy. Mayroon ka pang ubo, Oliver? Opo, Daddy. Pero, ang sabi ni Daddy Frankie, kapag hindi pa masyado gumaling ang ubo ni Oliver, dinadala na sa hospital. Alam mo naman natin kapag may asthma ang isang tao, masilan po yan. Masilan sa lahat. Kahit ganito ang nangyari, na hindi pagkakanawaan ni Aninida, ang Ninida ni Ansing, saka ni Daddy Frankie, pero tuloy pa rin ang pagmumonitor ni Daddy Frankie para kay Oliver. Yun ang the best. May nagbigay na naman ng blessings kay Oliver ng mga damit. Kay Daddy kay Sir JJ, may nagbigay ng mga sponsors. Kahit paano makabili man lang ng hayop, hayop, hindi si Ansing hayop na may malilibangan man lang, ni JJ, even si Oliver, kay Oliver. Kung ako kay Oliver, dito na siya tumulong kay JJ pagpakain ng isang baboy. Hindi na doon, wala na siyang ipapakain, wala na doon kasi yan naman natin, di ba, doon kay Ansing, di ba, sometimes si Oliver nagpapakain ng baboy, ngayon wala nang papakainin na baboy, di ba? Di ba, hindi na ba alam? Ay naku, bakit di nyo alam? Dapat alam nyo. Bininta ni Ansing ang baboy mga ka-idol. Wala nang ipapakain doon ni Oliver ngayon dahil may nagbigay ng sponsors na si Michelle Japin na malaom-laom. Ayun. Ibibili ni Daddy Frankie ng sabi hindi Ansing, baboy, mga ka-idol. Ibibili ng baboy para may libangan po sila. Ganun po kapag mabait ang isang tao, maraming mga blessings na dumarating. Si SM Bilang ang mabait na walang blessings na dumarating. So, naisingit pa talaga ang sarili. So anyway, we go back to our content. So ganun po, mga ka-idol, na kasi alam naman natin, again, na kapag si Daddy Frankie tumulong, na hindi ka talaga iiwan sa air, hindi ka tulad ng ibang vlogger, charity vloggers dyan.
kapag nakikita nila na wala ka ng saysay sa kanila, iiwanan ka niya. Pero si Daddy Frankie, kahit wala ka ng saysay, pero still pa rin, continue pa rin pagtulong sa tao kagaya kay Oliver. Tama po ba si Kuya SMB? Ganon si Daddy Frankie. Ura-urada, hindi yung pakitang tao lang. Tama? Kasi iba dyan, yung ibang vlogger dyan mga ka-Daddy Frankie, pakitang tao lang. Na ganun sila, we are charity vlogger, blah blah, and daming mga explanation. Pero sa likod pala ng explanation, may word na kapabayaan. Ginagamit lang nila yung mga mahihinang nilalang. Mahinang nilalang dito sa imundo. At sinasamantala nila yung kahinaan ng tao para lang sa sariling interest. Huwag ganun. O si Daddy Frank is different. Iba. Iba siya sa lahat ng mga charity vlogger. Hindi katulad ng mga charity vlogger na hanggang video-video lang. Pero si Daddy Frankie, hanggang paa, hanggang ulo ang niyan. Ang kanyang pagmamasid sa iyo, mga ka-idol, na matulungan ka ng maayos punto por punto. Kaya ngayon mga ka-idol, continue pa rin ang pagtutulong ni Daddy Frankie kay Oliver, pero hindi na idinadaan kay Ansing. Dahil alam ni Daddy Frankie na si Ansing ay tuso. Hindi si Oliver nila binibigyan ng pera. Items, pagkain na lang, prutas man yan. Kung ako, doon na lang kay JJ ilagay kasi kung Ansing, ubos yan. Ganun na lang po doon mga ka-Daddy Frankie. Kasi sa napapansin ng karamihan, napapabayaan na ngayon si Oliver. Hindi na sinasabihan ni Ansing, Oliver, maligo ka na! Oliver, kumain ka na ba? Oliver, halika nga dito. Pero kapag utos daw ng bahay, Oliver! Oliver, nasaan ka na? Igip ka muna doon. Di ba? Igip ka muna doon, Oliver. Ngayon, umigib si Oliver. Kawawa si Oliver. Ginagawang alalay ni Ansing, yung banto ni na pagmamahal ng kapatid. Hindi ko nga, kung ako kay Daddy Frankie, ibigay na lang yung gamot, kay JJ. Si JJ na lang bahala pagpainom. Hindi naman siguro oras pag-inom ng gamot. May time din naman. Sa umaga, ako sa katulad nila ng morning and night po ang gamutan din. Oo. Kaya na ni Sir JJ. Bago pumasok sa trabaho, pakainin. Depende sa gamot kung may before and after kasi ang pag-inuman dyan . So I don't know kung ano maging set up. So ganun po sa gabi din. Bago matulog, alam po sa kanila umaga lang mga ka-idol, umaga. Depende na lang kung may idinadagdag ng doctors ng mga vitamins, supplements, sa katulad kay Oliver. So yung po mga ka-idol, yung inaano po ni Kuya SMB, dahil hindi wala pong minaninig sa inyo sa mga viewers ngayong umaga. May tiwala pa ba kayo kay Ansing? May tiwala pa ba kayo? Laging suklado si SMB. Wala na. Even si Daddy Frankie nga, even the brother of Ansing, walang tiwala doon. Walang tiwala. Magtitiwala. Kayo ba? Kayo? Ma'am Maria? Ma'am Ma'am Mayet, Ma'am Case Aquino, yung mga naalala ko yung mga naalala ko pang lagi na pupunta sa aking live. May tiwala. Still pa rin pa ba? Ang Tagalog ko, still pa rin ang tiwala ninyo kay Ansing sa obserbaran ninyo, sa pinapakita ni Ansing sa karamihan? May tiwala pa ba kayo? Wala na. Kahit wala na akong tiwala doon. Kaya nga, si Daddy Frankie ay na pumunta doon kay Ansing. Ngayon, kapag pumunta si Daddy Frankie kay Ansing, kay Oliver o kay Gigi Bahay, yung mata ni Ansing lumalaki talaga mga ka-idol. Magaling, Tsaka yung liig humahaba. Humahaba. Bakit? Na-stress si Ansing mga ka-idol. Bakit hindi na pumunta sa akin si Daddy Frankie noon? Hinahanap-hanap ako.
Sa katagalan, hindi na ako hinahanap-hanap. Total, dito naman si Oliver nakatira sa aking bahay. Bakit hindi na ako hinahanap ni Daddy Frank? Nandun na siya, nandun na siya kay JJ. Dalong na-stress. Ang pangit pa isipin mag-arte. Doon na nag-focus si Daddy Frank kay JJ. Wala na kay Ansing. Dahil ayaw makita ni Daddy Frankie ang wala palang kaluluwa sa Ansing. Mukha ni Ansing. Dahil pagpunta doon, nako, grabe ang pawis ni Oliver nang nakita ni Daddy Frankie, mga ka-idol. Ganon lang po doon natin, mga ka-idol. Ewan ko kung nakaligo pa yun. Kung ako kay Daddy Frankie, lipat na lang dito sa bahay ni JJ si Oliver, para di na kailangan na mag-worry ba, kasi lalo yung medisina. Turuan na lang kasi alam ko morning lang yan I don't know, depende sa case ni Oliver. So sa umaga lang naman ata ang gamutan yan. Basta lagi isulat mandato na nakainom, check. Malaki. Kung magbigay ng board ng maliit na blackboard and whiteboard, nga ipa-check na lang kung yun ang pag-monitor kung napainom na ba or hindi. Kahit paano malalaman din ng mga katulad po kayo mga viewers na napapainom si Oliver ng maayos ni JJ kasi puro check, walang wrong. Ngayon mga kayo nangyayari dahil hindi nga na pinapansin ni Daddy Frankie si Ansing, namumroblema ito mga ka-idol. Stress, lalong humahaba ang lieg, lalong pumapait, hindi daw kumakain si Ansing, stress. Pwede na si Ansing pamalang pinaka-sexy na woman ng Pilipinas. FHF, ano daw tawag doon? So, yung pong mga ka-idol na again, ulitin ko po, babalikan siguro si coming July. Kasi lagi naman yung minomonitor ni Daddy Frankie si Oliver. Babalikan niya nila sa July 6 if I'm not mistaken. Again, lagi ko sinasabi ito, the follow-up check-up ni Oliver mga ka-idol. Kasi siguro, katulad kasi nila, every 3 months ata yung monitor nila niyan, check-up talaga. Kung may pagbabago na ba, may recovery na ba. Dati, 9, sunod, naging 8 na lang, naging 5, 4, 3, 2, pag 1, boom, putok. Awat na yung putok, okay na. Pero, hindi mabilisan, dahan-dahan po yan. Sa gabay ng gamot na pinapainom kay Oliver ko, why na pinagbabawalan si Oliver, manigarilyo, that is the one, manigarilyo, uminom ng alak. Kasi, masasayang lang ang effort ni Daddy Frankie, masasayang lang yung mga check-ups na pinaginagawa kay Oliver, at of course, masasayang lang din yung mga yung mga gamot at injection na ibinibigay kay Oliver punto por punto. So, ganun lang po dun mga kadadis Frankie. Sa very simple lang po yan. Hindi man lang binibigyan ng pagpapahalaga ni Ansing. Ang problema kasi kay Ansing, gusto niya kung may magtatrabaho siya, may kaakibat. Wala siyang pakialam, makapatid ka man o ano. Basta importante, kung kapag magsilbi ako sa iyo, may pera ka na ibibigay sa akin. Ganon ang ugali ni Ansing. Pira-pira lang. Ngayon, natalo dahil pagpunta niya doon kay Daddy Frankie, natalo siya kasi hindi siya binigyan ng pera. Nag-effort siya para maitayo ang maipagpatuloy ang bahay. Lesson learned na po yun ni Ansing sa kanyang nagawa. Na instead na mas mapabilis para maialis si Oliver sa kwarto ng kanyang mga anak at makapagtabling sila ng kanyang asawa, pero siya rin na gumawa na mapinding ito sa sariling ugaling selfish. Ganon lang po dun. Kasi sometimes, minsan, kaya tayo na gumagawa ng problema natin, yes, nandun yung, kasi we are, lang tayo tao lang tayo. We are not,
Perpekto talaga. Lahat kahit sino sa atin nagkakamali. Kahit na yung pag-ibig, yung pag-ibig, sometimes, nagkakamali din. Na-change natin. Sample, dati, mahal natin yung ating asawa. Diba? Halimbawa lang naman. Tapos may nakakita, mas maganda sa asawa, may dumating, sexy. Flawless. Diba? Makinis ang balat. Parang every minute naliligo. Fresh na fresh. Tapos, laging nakatitig sa'yo. Makatitig, parang inaakit ka ba? Halimbawa, yung ganun. Why? Na ikaw naman, syempre, askal lang, aso lang. Na kapag may ganung way, hala, bira. Hala, bira, So, again, huwag pabayaan din ang sarili. Katulad kay Ansing, napapabayaan ang kasarili ni Ansing dahil sa siya lang mismo ang gumagawa nito. Siya lang mismo ang gumagawa ng kanyang pinoproblema sa kanyang sarili. Kasi wali yung nakakapalig sa hindi naman ang problema sa kanya. Siya lang naman ang problema sa kanyang sarili. Yan si Oliver. Pinoproblema niya, Daddy Frankie, kasi wala kayong pambili ng ulam. Wala pambili ng kape, matakaw pa naman si Oliver. Kung ako kay Daddy Frankie, kung magbigay ng budget para kay Oliver, idaan muna kay JJ. Si JJ na level pro. Kung idaan man lang kay JJ, baka sabihin natin, kung idaan man lang yan kay JJ, Oliver, kung hindi mong gamit mo, lumipat ka doon kay JJ. Yun ang mangyayari dyan. So, ayun po, mga kadadis Frankie, yung point ni Kuya SMB, na hanggang sa ngayon pa rin, wala pa rin pagbabago. Wala pa rin pagbabago. Dapat pinapakita ni Ansing din yung kanyang sinasabi lagi doon kay Daddy Frankie na yung pagpapahalaga, pagbabago. Tapos makikita ni JJ, kapag makikita ng tao yan yung concern mo, kasi mapapansin yan mapapansin yan, makikita ng tao, nagbago na ang aking sister. Oo, pinapaliguan shampoo na, pinaghahandaan. Ginigising ng umaga para magkape, hindi mag-igib ng tubig. Esther, normal lang po yan. Kahit pa paano, exercise na rin ni Oliver. Pero ilagay naman sa tamang sa tamang oras. Hindi yung ura-urada. Instead na yung asawang magtatrabaho, binibigay mo kay Oliver. Oo. Ngayon, in case kung dumating na ang baboy, na in-order ni Daddy Frankie para kay JJ, at okay lang, libangan man lang nilang dalawa. Even si Oliver. Sana si Oliver magkaroon din ng baboy. Katulad, isabay na lang din doon kay JJ. Kasi kung example, kung may baboy si JJ, may baboy din si Oliver. Kahit paano ba, maibinta ni JJ yung baboy, maibinta rin ni Oliver ang kanyang baboy, may pira si JJ, may pira din si Oliver. Di ba? Tama po ba ako? Total marunong naman siya magwalis, marunong siya mag-igib. Ang lakas niya, ang lakas ni Oliver mag-igib. Sana may sponsors na makapansin man lang kay JJ na biaw ni kay Oliver na bigyan ng baboy din. Ay, malay mo si Michelle Japan na masikan demotion. Masikan demotion ni Michelle Japan ng Japan. Mabigyan si Oliver ng baboy. Isabay na lang doon kay JJ. Para maibenta ni JJ ang baboy, maibenta rin ni Oliver ang kanyang baboy. May pera si Oliver, si JJ, may pera din si Oliver, pak na pak. Diba? So, ganun lang po doon. Yung ni Kuya SMB, mga kadadis Frankie, Kasi kung doon kay doon kay Ansing, ganong plano, wag na. Nanakawin din ni Ansing. Basta pera. Ansing, ma'am, present. Present, ma'am, present. Ayaw magpatalo. Hindi magkakaganyan din si Ansing kapag hindi rin pinapabayaan ng kanyang asawa.
Na nagkakaganyan yan dahil sa asawa niya na mahina din sa diskarte. Mahirap naman tayo mag-judge ng isang tao. Pero sa aking natatanas, aking obserbasyon, ganun na nangyayari. Parang inaasa lang din kay Ansing yung mga kakulangan nila sa loob ng bahay. Huwag naman ganun way. Diskarte. You are a haligi ng tahanan. Ikaw yung pundasyon ng tahanan. Si Ansing ilaw lang na sometimes punder, minsan may ilaw. Pero ilaw pa rin si Ansing kahit ganun ang kanyang karakter sa bahay ninyo. May ilaw naman, wala. Ilaw, wala. Dahil nga sa ugali ni Ansing. Pero talaga dyan, ang may problema po dyan mga kadadis Frankie, yung asawa talaga. Excuse me. Yung asawa talaga ang may problema po dyan dahil sa kapabayaan ng kanyang asawa, nagkakaganyan si Ansing. Me I right? Tama. Tama. Sana si Ansing pagdating doon sa Linsbab, pagdating doon Daddy Frankie, naibinta namin ang baboy. Doon kasi malaki na, tapos malakas kumain. Kasi laga kong gutom, kaya pumapayat na ako ngayon. Pero dapat ganito. Pero Daddy Frankie, bibili kami naman ng maliit na baboy para pagdating ng panahon, mayroon din kaming maibibenta at matugunan yung aming pangangailangan, hindi nahihingi sa iyo. Di ba? Ganun po sana. Kaya lang, yun lang, hanggang binta lang si Ansing. O kahit naman kung sino doon iirita, magagalit mga ka-idol. So, ayun, ginawa ni Daddy Frankie, yan, hindi na siya until now, hindi pa rin siya kinakausap. Kung kapag pinupuntahan man si Oliver sa pamamahay nila, na to monitor him, wala, doon na lang kay JJ. Doon na lang siya kay JJ, hindi na siya pupunta doon kay Ansing, kahit doon na lang sa mag-ikot-ikot ng mga, titina yung bahay ni Oliver, tinitingnan din. Yun lang, Hindi niya hinahanap si Ansing, kaya si Ansing na-stress. Nangangayaya, tumahaba ang lieg. So, yun po doon natin malalaman mga ka-idol, na kapag ang tao ay concerned, lahat gagawin. May pera man yan o wala, tuloy pa rin ang gagawin mo. Wala kang hahanapin ibang kaakibat. Wala kang ibang hahanapin na may feedback sa taong tutulong. Kasi kapatid ka ng ni Oliver. Kasi galing mismo sa iyong bibig na babawi ka sa iyong kakulangan na nakakulong si Oliver how many years? Inward, 20 years, I think. 20 years inward sa kulungan, hindi mo man lang dinalaw. At ngayon, ganyan na ang attitude, ipapakita mo. We should, dapat, marunong ka rin magbalanse ng sitwasyon. Marunong ka rin magbalanse. Ngayon, ipakita, totoo na yung pinapakita mo ay totoo. Hindi yung more on salita, tapos hindi naman masyado nakikita sa gawa. May maraming mga ganyang attitude. Katulad sa ginagawa ni Ansing ngayon mga kadadis Frankie. Na puro lang ngaw, parang ambulance. Pero ang ambulance, walang laman. Siyempre, nang nalaman ng nakakapaligid ng ambulance, takot sila siyempre, pasyente baka mamatay. Pero nang pagsilip ng mga tao sa ambulance na puro ngaw, nako mga kadadis Frankie, walang laman. Ayun, nagalit ang mga tao. Nakakadisturbo ka, ang ingay-ingay mo pa naman. Ganon nangyari kay Ansing ngayon. Sana nakarelate much kayo. Maingay si Ansing. Good for my brother. Ako't mag-aalaga ng aking brother. Makabawi man lang ako nang nakakulong siya sa kulungan ng baboy. Pero anong pinapakita niya ngayon mga ka-idol? Wala na siyang pakialam. Simulat si Daddy, hindi na siya pinapansin ni Daddy Frankie dahil hindi siya wala na. Kaya, si Daddy Frankie, Oliver na lang.
Okay, Oliver, kay JJ na lang siya nagtitiwala. Kaya yan ni Oliver. Kaya yan. Yung ano lang dyan is yung matrabaho. Mabigyan ng turuan si Oliver, si Da JJ ng maayos pa paano painumin si Oliver sa gamutan. Yun lang naman problema lang, pagkain. O Oliver, alis na kung pupunta muna ako sa trabaho, ayong pagkain nasa misa na, may prutas ka na dyan. Ilak mo yung kwarto ng bahay niya, baka pasukin ng malaking pusa. Maunahan ka. Nagpaksiw na rin ako, paksiw bulal. At talaga, may paksiw na rin ako dyan, ganun way na lang. O ikaw na bahala, matanda ka na. Ang importante, ang pagkain nasa misa. Mamayang hapon pa ako uwi. Ikaw muna magano sa sarili mo. Kaya yan ni Oliver. Ganun lang. Pero naman, sana, katulad kay Ansing, mag-monitor din siya. Kahit ganung simpleng bagay man lang. Ang iniiwasan lang doon, yung bisyong sigarilyo. Baka, yung iwasan na magsigarilyo si Oliver. Kahit doon lang bagay. Tapos, sabihin mo na lang sa ni JJ, sa mga kapitbahay niya kasi hindi naman siguro aalisin si Oliver ng malalala yung lugar. Kasi sabihin na lang sa mga kapitbahay na, uy, pakisuyo ha kasi nas magtatrabaho ako. Huwag niyong bigyan si Oliver ng sigarilyo ha kasi even sa mga tindahan na wag pabibilhan, wag bintahan si Oliver ng sigarilyo mga ka-idol. Dahil hindi po yan may under of medication po si Oliver. Yun lang po, sabihan ang mga tindahan na wag bintahan si Oliver ng sigarilyo at imbes yung mga bata doon. At saka siguro may mga pamangkin naman siguro yan sa paligid, hindi sabihin nga wala. Na rin, magtulong-tulong na lang kayong magpamilya dyan na kahit paano kung wala si JJ, nandyan yung mga pamangkin na mag-monitor kahit ang lang na monitor na hindi siya manigarilyo. Yun lang naman lang, coordinate na lang siguro mga ka-idol. So anyway, mga ka-Daddy's Frankie, maraming salamat sa ating pinag-uusapan ngayon, na pinuntahan talaga ni Daddy Frankie, si Oliver sa lugar nila dahil sa kapabayaan ni Ansing na simula na iniwan na wala nang pakialam si Daddy Frankie kay Ansing na rin, pati si Oliver nadadamay na rin. Hinahayaan na rin, pinapabayaan na rin ni Ansing si Oliver punto por punto. Mabuti na lang, may isa pang kapatid na si JJ na laging nakatugon, laging nakaakibat may monitor si JJ, si Ansing, si Oliver na hindi mahawaan ni Ansing. Hindi what we call this, mapabayaan sa buhay lansangan. What I mean sa buhay, open siya sa lahat. So, yun lang naman po doon mga ka-idol na maiwasan lang ni Oliver yung mga viciouses and sigarilyoses and laxis. Yung mga ganang mga word na puro may S. Ansingsis, napabayanis, si Oliverasis, napunta na sa psoriasis. Anyway, mga ka-Radis, dito na lang po mga ka-idol. So it means dito natin masusukat mga ka-idol, hindi pa rin na papabayaan ni Daddy Frankie na may monitor si Oliver punto por punto. Tuloy-tuloy pa rin kahit medyo pending ang bahay, pero yung pagtulong ni Daddy Frankie sa pangailangan, follow-up, check-up ni Oliver, nandun po siya agad-agad, urada. Again, hanggang dito lang muna tayo mga ka-idol sa Mantay Lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa Mantay Lupalop ng kontinente, good day po sa inyong lahat. Vision ni Kuya SMB, magkaisa, magtulungan, maging pulido, solido ang Daddy's Frankie community. Basta nasa katwiran, ipaglaban mo. Hanggang sa muli sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Mabuhay po tayong lahat.
Love you all.